ng Senado, dahil kung hindi kasa, Pilipinas, kaya bugahin talaga ako against all odds, lahat ng risk, hinarap ko para makarating lang dito. Pero despite the fact na grabing preparasyon nila para ulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Lord. Matalino tayo sir, mga DJs! It's real. Hindi maulit ang nangyari kay Pangulong Duterte. Senator, magtatanong kami sa iyo. Ano po yung naramdaman ninyo kanina nung habang hinahabol kayo ng mga pulpul na NBI? Nadapa nga siya eh. Ang aking inisip talaga is kung paano ako magkakarating sa session hall. Ilang mahawakan Yan yung goal. para makasama ako doon sa pagboto para sa pagbabago ng liderato ng Senado. Dahil yun naman talaga ang nahamon nila. Bakit nila ko inaharangan? Dahil ayaw nila ako makaakyat dito at makapagboto. Huwag niyo po masyadong idikit yung cellphone. At yun na nga po mga kababayan, no? Senator Bato de la Rosa nakipag-video call sa kanyang mga taga-suporta mga kababayan sa labas ng Senado. Alam naman natin mga kababayan na ang daming taga-suporta, lalong-lalo na kay Senator Bato at sa mga Duterte kabayan na nasa labas ng Senado hanggang ngayong madaling araw mga kababayan. At syempre, nagpapasalamat si Senator Bato sa patuloy na suporta ng mga sambayanang Pilipino, lalong-lalo na sa kanya mga kababayan. At eto na nga po mga kababayan, no? Kinumpirma na mismo ni NBI Director Melvin Matibag na hindi na ipipilit ng ahensya ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa mga kababayan. Bilang paggalang sa naging resolusyon ng Senado sa ilalim sa protective custody ng mataas na kapulungan. Ay mabuti naman po mga kababayan, di po ba? Buti at natauhan na po kayo, sir. Ang bihira, no? Ayon pa kay Matibag mga kababayan na nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ng Senado at NBI. Kaugnay sa insidente ng umano'y pagharang mga kababayan, no? Sa senador sa loob ng Senado. Kanina yan mga kababayan, no? Diba? Grabe yung takbo ni Senator Bato tapos nadapa pa ang senador mga kababayan kaya nasugatan. Diba? At sa ilalim mga kababayan ng kanilang napagkasunduan ay ilalagay sa kustodiya ng NBI ang mga opisyal na humabol kay De La Rosa. Naku po, bakit sa NBI ilagay? Subalit mananatili pa rin silang nakakontempt habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente. Pambihira mga kababayan. Yung tauhan ng Senado na tila ba'y binugbog ng NBI mga kababayan. Di ba? Eto, panoorin natin si Senator Amy mga kababayan. Sa clinic ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa. Kita nyo mga kababayan kung gaano, di ba, katapang or kahambog yung ating NBI mga kabayan. Tila ba'y wala na silang paggalang dyan sa Senado mga kababayan. Di ba? At buti na lang kanina. Di ba? Si Matibag mga kababayan ay tila ba'y natauhan na. Di na nila ipagpatuloy yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa mga kababayan. Tila ba'y naduwag na. Di ba kasi kanina mga kababayan, grabe yung asta ni Matibag mga kababayan di po ba? Mamaya mga kababayan, panoorin natin yung kumusyong nangyari sa labas ng Senado. At yung si Matibag ay tila ba yung grabe mga kababayan, lumabas talaga yung kahambugan. Mamaya panoorin natin mga kababayan. Eto muna, tuloy tayo dito kay Madam Senadora Amy Marcos kabayan. Naman yung security namin. Ay, eto na. Ano ba naman? Ginagawa mo ng trabaho mo. Grabe naman siya. Ano, sinuto ka talaga? Lahat na. Pwede yung... Kung mga kababayan, lahat na.
Di ba may video mga kababayan na grabe, no? Tila ba'y binackstab nitong Sergeant at Arms ba ito mga kababayan? Or tauhan ata to sa Senate, no? Bilang pulis, kumbaga, sa Senado. Nako po, grabe yung ginawa dito sa NBI sa kanya mga kababayan. Kung nakita nyo lang. Sinuntok, dinaganan. Sinuntok, dinaganan. Anong ginagawa mo? Di ba? Pinagpapawalan mo lang na pumasok doon. Hindi ma'am, sinasala ko na din yung palabas kasi Ito yun kabayan. advice ko sa amin yung huwag mo nang palabasin yung mga walang QR code, Siyempre. so ang pinapalabas lang ko na yung mga empleyado po ng building po. Bakit nila linakdown ang Senate? Kanino ang Senate? Kanila na? NBI took over the Senate? No ma'am, bali upon instruction ka rin noon, so kanina pa lockdown ma'am. So nung palabas naman, sinasala namin yung lalabas po para ma-hold po yung mga kung sino po yung Ang lakas ng tama. Ang ginawa dito, sinuntok? lahat hindi po. Tubukan eh. Pati dito, nag-black and blue ka na oh. Nag-black and blue ka na oh. Diyan, miski kabila. Ang bihira mga kababayan, no? Ano ba? Sinuntok ka talaga. Binuhat po ko papasok po yung pick-up po. Ha? Binuhat po din ako. Yun mga kababayan, no? Pick up nila? Saan ka dadalhin? Ang bihira talaga yun. Hinarang ko po yung Ang bihira. Sa may pinto. hanggang Inipit nakita ko ka. si One of our lawyers, ma'am, na nakita ko si Atty. Bahmod, di ba? Sabi ko, huwag niyo ako Sorry. Ito yun kanina mga kababayan. Sumigaw pa siya kanina mga kababayan na ano bang kasalanan ko, sir? Ang bihira. Tapos ito ata yung pilit isinakay mga kababayan sa sasakyan ng NBI yata mga kababayan, di po ba? Mabuti na lang at hindi natuloy, no? Kababayan? Baka walang kaya itong NBI na to. Eto mga kababayan, tingnan nyo naman, no? Kawawa dito si Kuya mga kababayan. So you're taking down his testimony. Sorry, I got confused. Yeah, so ikaw pa rin yung kuwan. So, ready naman ma'am yung convoy namin. Just Pinupuno ng CCTV yung kung saan po Hindi, pero maliban doon, yung sakit mo, yung tama sa'yo, hindi naman tama yun na nakakaligtas sila ng commotion na ko dun sa lobby ma'am. Tinulak ako pa pabalibag po dun sa may hall after. Binalibag pa, kabayan. After nun ma'am, pilit nilang pinabali yung risk ko kaya ang daming Yeah, kailangan mo mag-garos ka dyan eh. pilit nilang tinitwist mo para matusasan po. Pero gumanon po ako pati may glasses ko natanggal ko. Pambihira kabayan, sila pa yung may ganang magposas. Yung NBI, no? Pambihira, tapos pambihira kabayan. Nasa poder sila ng Senado eh. Tauhan to ng Senado mga kababayan. Tapos ito pa yung gustong pusasan pala nila. So buti na lang po nakahawak ako dun sa railings po nung tatay ko sa may door ko ng backup. Nung hindi ko, nawalan na po ako ng balance po. Pumalo na po ako dun sa may hagdanan ng roll-up door po. Tinakay ka sa, may sakay ka sa road. Sinakay, as in, isakay po nila ako sa sasakyan. Nandun yung katawan niya sa pinto So eh. ito po yung pintuan nung nakadaron na po yung kamay, yung paa ko sa swing yung may sara. Buti na lang nakatakas po ako kasi iba na mo man magsalita yung driver ko eh. Buti na lang talaga, boss. Kasi baka pag naisama ka nila doon sa kanilang headquarters, ay naku po. Ang bihira mga kababayan, di po ba? Nilumura na ako tapos lahat ng pwede niyang gawin sa akin, pwede niyang gawin sa loob eh. Buti na lang yung passenger. Hindi, ay ba talaga yan? Ang kapal yan. Medyo kalma. Pero nakaalis daw. Nakatakas daw yung mga NBI na so-called, na agent. Pero nagdala na. Pero ma-identify. Bali yung call po. Basta na-identify ko lang po Takbuhan daw eh. mahabang buhok na nakasalamin po. Agent na mahabang buhok? Hindi ko alam kung agent siya. Agent ba talaga yun? Tapos, isa rin po yung medyo mataas po yung position na laging naka-gel po baba. Magaling po. Sino si Mel? Matibag? Eh kung naka-gel, si Mel Matibag may medyo- salamin? Hindi po. Yung Iba pa yun. bagsak po yung... May alta presyon ka ba? Meron po ako. Meron? So, chinek mo na? Kasi elevated pa ng konti. Medyo agitated Kaya pa siya. nga. We'll just check it. Ay, naku.
Iwanan kita sa abogado. Balikan ka namin. So you're going to go to Makati na dyan? Yes, ma'am. Coordinated na po. Wala to be sure, Opo. Pambihira talaga tong grupo ni Matibag, mga kababayan, di ba? Paano na lang sa mga ordinaryong Pilipino gaya natin, mga kababayan? Ako po, so easy na lang tayong ibalibag din, mga kababayan. Pambihira, kaya pala itong si Matibag ay kanina, mga kababayan, ay inulan ng mura, mga kababayan. Sa labas ng Senado, eto, panoorin nga natin, kabayan. Ito na, ito na. Ito na, mga kababayan. Sandali. Oh. Halika, halika, halika. Pinatulan pa, mga kababayan. Di po ba? Tila ba'y ginulat? Grabe. Oo, halika. Nangyari yan, mga kababayan, habang papasok itong sila Matibag, kabayan, sa Senado kanina. At eto, mga kababayan, kalabisan ng NBI sa loob ng Senado. Nako po, binanata ni Atty. Topacio, mga kababayan. Eto, pakinggan natin, kabayan, President Alan Peter Cayetano. Attorney, tama ba yung naging hakbang ng Senado na ipakontempt itong mga agents ng NBI kaugnay nga doon sa paghabol, sabi pa nga pag-wrestling kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado? Ay opo, tama po yun. Sapagkat yun pong ginawang yun ay kalabisan. There is such a thing as abuse of authority. At pag ginawa niyo mo yan sa premises of the Senate against a senator na who was on his way to plenary to fulfill his duties as mandated by law at pinipigilan mo, talagang that is contempt of the Senate. Alam niyo po, naiisip ko dyan sa sitwasyong ito. Medyo konting lumihis tayo. Yeah. Alam mo, kung ang ating Pangulo ay strong leader at may wisyo, kung ako yung Pangulo, tatawagan ko si Justice Secretary Vida at sasabihin ko, Secretary, nagkakagulo sa Senado, pull out mo yung NBI mo at makipag-dialogue tayo doon sa Senate leadership. Hindi yung gagawin mong under siege, katakot-takot na pulis, na riot police na nasa labas, may NBI doon, nandoon yung NBI director, hindi malaman kung anong gustong mangyari ng tao. Abogado naman siya. Alam naman niyang walang basihan yung pag-aresto kay Senator Bato as of now. Bakit kailangang mag-create ng tension? Yan kung magaling at malakas ang ating presidente, kaso mo hindi hindi yata niya nalalaman kung ano nangyayari na sa mundo Pero bago kayo pasok kay Part, sa nakikita po ninyo kanina, sa nakita pong video, gamit po yung CCTV footage, malinaw na may paglabag talaga ang ginawa ng NBI kaugnay nga dito sa paghahabol nila kay Senator Bato. Ay talaga po, may paglabag po talaga. Yun nga po Unang-una, dapat po talagang alam nilang walang basihan. Tama yung sinabi ng mga senador. There has to be a warrant from Philippine courts. At being a lawyer, being an officer of the court, si Director Matibag cannot feign ignorance of the issuances of the court, especially with respect po doon sa guidelines, sa rules of proceeding, sa extradition. So, hindi po siya pwedeng magmaang-maangan na hindi ko alam. Abogado po siya Kaya nga siya in-appoint bilang NBI director. Sa pagiging abogado niya na presumably ay maalam siya sa batas, lalong-lalo na sa mga duties at mga powers ng National Bureau of Investigation.
So tama-tama lang, dapat talagang kinokontempt. Otherwise, mag-aabuso po yan. At lahat na ng institusyon ay lalabagin na po ang mga prerogatives and privileges. Opo, sa information na nakuha po natin, attorney, yun daw siyam na NBI personnel na sinasabing nang haras at humabol dito kay Senador Bato de la Rosa Yes, ma'am. ay kasama daw na paalis dyan po sa compound kay Director Melvin Matibag. Ayon daw kay Matibag, magkakaroon daw ng independent investigation ng Senado at NBI at nakakontempt pa rin yung siyam pero sa kustodiya ng NBI. NBI, Tiniyak naman niya na wala mo naman Yan lang yun mga kababayan, di ba? Sa kustodiya pa ng NBI. Tapos sasabihin nakakontempt. nangyayaring pag-aresto kay Senador Bato. Ano masasabi niyo? Dapat lamang. Buti natauhan siya. Pero, kung ako si Senate President Cayetano, i-insist ko na dito sa custody ng Senado, Tama. ma-detain yung siya. But of course, that's only me. Suggestion lang naman po yun. Pero siyempre, hindi po tayo privy sa kanilang pag-uusap at ano pong nangyaring agreement between the two of them. So ang akin lang po, wag sana magkaroon ng constitutional crisis because we have been having one crisis after the other. Yung pamumulitika sa hearing ng House Committee on Justice, yung pamumulitika sa papadala ng articles of impeachment na may allegation, serious allegations coming from no less than a Senator of the Republic, si Senator Amy, na nagkakasuhulan. Kung ganyan po ng ganyan ang ating pamahalaan, hindi na tayo susulong kung puro politika na lamang. Hindi po maglalagay ng pagkain sa hapagkainan ng ating mga mamamayan. Hindi po lalaki ang sweldo. Hindi po magiging healthy yung mga may sakit. Hindi po magkakaroon ng gamot. Hindi bababa ang presyo ng petrolyo sa ginagawa po nilang yan. Opo, nabanggit kanina nga na dapat exhaust lahat ng mga legal remedies, no? At parang naging parte din ng pag-uusap nila ng NBI, ni Director Matibag at ni Senate President Cayetano. Gaano po kahaba itong proseso na ito, attorney? Kasi nabanggit nyo nga, dapat korte yung maglabas ng arrest warrant po. Ito po kasi talagang may prosesong in-outline dun sa PD 1069 na nasunod naman po. Kinary over, of course, dahil adjective rules lang yan or rules of procedure na kailangang hindi lumampas doon sa mga ipinag-uutos ng substantive law, which is yung extradition law natin. Yan po ay maghahain muna ang special counsel ng DOJ. Ang unang-una po dyan kasi talaga, yung warrant ay dapat, ang bagsak niyan ay sa ating Department of Foreign Affairs. Bakit? Kasi foreign warrant yan eh. Kaya nga may DFA tayo. Ang DFA po natin ay titingnan, number 1, kung ito ay validly issued. Number 2, kung ito ay under treaty obligations ng Pilipinas ay extraditable. Kapag yung dalawang yan ay na-determine ng DFA, yan po ipapasa sa DOJ. Oo, okay. Ang DOJ po ay maghahain ng petition for extradition through the Office of the Special Counsel. Meron po yung Office of the Special Counsel, yung DOJ. Yan po ay ihahain sa korte. Yan po ay pasasagutin yung person subject of extradition o tinatawag na extraditee. Ngayon, maglilitis po yan. Pwedeng mag-entertain ng testimonya, pwede rin hindi. Ngunit, kung meron testimony, dapat tapusin ng isang araw at may 30 days po lamang ang RTC para mag-decide whether or not it will allow extradition. Ngayon, kung ang desisyon ng Regional Trial Court ay to allow extradition, pwede pong umapila sa Court of Appeals ang extraditee. In the meantime na umaapila po yan, the appeal acts as a supersedious. Ano yung ibig sabihin ng supersedious? Mapipigil po yung extradition. Magkaroon ng delay. Opo, I-delay hindi niya. naman delay sapagkat hindi po dati dapat sabihin delay kung ito ay in accordance with due process. Sapagkat kapag ikaw ay nag-due process, ano pa definition ng due process? It is something, it is a law that hears before it condemns. Ibig sabihin, dapat dinggin muna ang dalawang panig bago magdesisyon. Kaya meron siyempreng kailangang time yan.
Ngayon, pag inapila po yan, ay may 90 days naman ang Court of Appeals para magdesisyon, and only then can there be extradition kung masusustain yung RTC, yung allowance ng extradition. Ngayon, maaari nga pong maggawad ng warrant of arrest ang RTC. In the meantime na dinidinig, ngunit maaari din pong magpiyansa yung extraditee. Yan po ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Senador Amy Marcos na proseso, due process, hindi basta-basta dadakpi na lang. At dapat pong sundin ito because, katulad nga po ng sinabi ng PDP sa kanilang opisyal na pahayag, ang isang pagkakamali ay hindi matatama ng isa pang pagkakamali. Dapat kung nagkamali na noon kay Pangulong Duterte ay huwag nang magkaroon ng pagkakamaling muli ang ating pamahalaan. Opo. And merong sinabi dito si NBI Director Matibag na meron daw silang communication with the DOJ, sa PCTC, sa Interpol. If there are any invitation or any that will be communicated we suggest that it will be channeled through the Senate President. Okay? Tapos sabi niya rito, tinanong kung under what grounds dun sa kaso, same pa rin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte po. Pero Yes po. ano po yung kaibahan na naglabas na po ang Korte Suprema ukol dito po, attorney? Pwede ba nilang pikit mata sila na hindi sundin yung ano na yun? At still, igigit nila na kung anong ginawa nila kay FPRRD, yun pa rin yung gagawin nila sa kabila po ng may nilabas nitong last year lamang po ang Korte Suprema. Alam niyo po, yung sinasabi ni Director Matibag, palusot po yan eh. Those things are not substitutes for the procedure provided for by law under the rubric of due process. Hindi po porkit kausap nyo ang DFA, kausap nyo ang Senate President, yung dating Senate President, kausap nyo kahit sinong kausap nyo, di ba? Hindi po substitute yun. Ang Korte Suprema ay nagbigay ng proseso. Kapag nagsalita ang Korte Suprema, kanya nga Supreme Court yan eh, lahat ng tao ay dapat sumunod. Kaya nga ako, yamot na yamot dito kay dating Senate President na sinasabing pwede daw i-ignore yung desisyon ng Korte Suprema. Saang planeta tama yung sinasabi niya? Kaya nga po, naghain ako ng contempt kay former Senate President Soto sapagkat para sa akin, ang Korte Suprema ay dapat galangin ng lahat ng ahensya ng government. Kaya nga po, Supreme Court yan. At yun na nga po mga kababayan, no? Tamang-tama talaga itong paliwanag ni Atty. Topacio, mga kabayan. Pambihira nga naman. Di ba? Hindi na nararapat pang maulit itong nangyari noon kay Tatay Digong, mga kababayan, di po ba? Na mangyari ulit to kay Senator Bato. Ang bihira, due process po dapat pairalin, mga kababayan, di ba? Di yung bendalo nila, kabayan, yung paiiralin, mga kabayan, di ba? Pambihira. Ikaw, kabayan, ano ang masasabi mo sa mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas ngayon, mga kabayan? Nakakalungkot mang isipin, di ba? Pero eto na. Nagkakagulo na, mga kababayan. Komento mo nga sa baba, kabayan, kung ano ang masasabi mo sa nangyayari ngayon.